Isang mapagpalang araw muli at ngayon ay mag-aaral tayo muli ng salita ng ating Panginoon. At doon pa rin po tayo sa ating series ng Christianong Wise. Ang topic natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Proverbs 14 verse 29. So sabi dito, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Napagandang topic natin ngayon. It is all about it is wise to pause and think. So, sino ba dito yung magagalitin? Sino dito yung mabilis? Sabi nga, pumutok ang fuse pagdating sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanila. So ngayon, ay pag-aralan natin yung mga katanungan ito. At ang ating teaching nga po, una, sabi dito, the patient is not a sign of weakness but of wisdom and power. So iniisip ng iba kapag nasa isang kaguluhan ka o kaya sa sitwasyon ka na para bang hinahamon ka. So kung sa iba to talagang papatulan na, mapapaaway na. Pero sa ating o sa bawat Kristiyano na lubos na kilala ang ating Panginoon, mas pipiliin pa nila na huwag sabayan yung mga tao na gusto ng magkaroon ng parabang takot yung mga tao na nakapaligid sa kanila. Or another one is baka maraming bagay yung nagiging reason kung bakit ang bilis mong magalit. Is it because siguro nakainom ka, marami kang problema. At sabi nga sa pangalawa, a quick-tempered person is outwardly strong but inwardly weak and foolish. So mga quick-tempered person daw, sila ay matatapang, pero sabi nga ay sa mga panlabas lang na para bang parte. Sila ay mga mahihina, sila ay mga foolish. Kaya bago tayo magsalita ng kahit na anong pamambagay, kailangan muna nating pag-isipan. Kailangan muna nating alamin kung ano yung mga bagay o kung ano yung mga ginagamit mo sa bank or whatever o kahit sa iba pang bagay. So, yung mga sabi to sa number 3, bad things happen to a quick-tempered person. So, malamang sa malamang ang nangyayari dito, kunyari may isang mabilis magalit o ano lang, tricycle at saka kotse, accident ka. So, dito, kung isipin natin talagang kahit sabihin pa na ang may kasalanan is yung o sampol e-bike, pero dahil sa malakas nga at kilala yung tao ay napawalang sala kaagad yung mga sumaksak. But sabi nga, it is always number 4 to pause and think when you are ready. So sa pagsasalita natin minsan, sabi kailangan nating mag-pause o salain yung mga sinasabi natin sa iba o sa ibang tao. And then, sabi nga doon, matatawag tayong matalino o hindi tayo makikita ng panghihina, kundi isang, sabi nga, wisdom na kailangan ng bawat isa sa atin. So, para naman po sa ating application, pause and think during challenging situation. So, huwag tayong tumigil na mag-lose ng weight. So, huwag tayong tumigil. At alam naman natin na mag-aani tayo, ikaw rin yung magbe-benefits, tayo rin yung magbe-benefits sa mga bagay na ito. So, number 2, consider the pros and consider
cons. So dito, consider natin na talagang sa bawat nangyayari sa atin is may mga unexpected na kailangan bayaran, at kapag hindi ka handa, maaaring masayang yung mga pinaghirapan mo. So let's think before we proceed to transferring ng pera. So number 2, sabi dito, consider the pros and cons yung number 2. So number 3, sabi dito, be patient and take all goods. So huwag tayong magmadali kasi mas alam ng Lord o mas alam ng Lord kung ano yung higit na makakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. So huwag kang mainit kasi ang Diyos ay may malaking plano sa buhay mo. So another one is, sabi doon, show power and wisdom by being self-controlled. So bilang tagasunod o sumusunod sa ating Panginoon, kailangan ipakita natin yung, sabi nga ay, power and wisdom by being self-controlled. So ipakita natin na tayo mga Kristiyano ay kaya nating habaan yung presensya natin, kaya nating kontrolin yung mga bagay na sasabihin natin, gagawin natin. So, lagi natin isipin na talagang mas kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon sa araw-araw, sapagkat araw-araw tayo nagtatrabaho, nag-iisip, at sabi nga, kung talagang tunay tayo na sumusunod sa ating Panginoon at tunay tayo na gusto nating maging maayos lahat, then let's start you to pause and think for the better. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.